Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ngayon po ay tinatawagan natin ang ating magiging kapatid naman na si Dian, no? Gutierrez. At alhamdulillah, no? Alhamdulillah at ngayon po ay hinipo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso ng kanyang mapukawan ang relihiyong Islam, no? At ngayong araw na ito ay taos-puso niyang yayakapin ang pananampalatayang Islam nang walang pumipilit sa kanya o nananakot sa kanya, sapagkat ang relihiyong Islam ay walang sapilitan, no? So, inshallah, papasukin natin ng ating kapatid na si Dian. Kamusta, sister? Inshallah. Alam niyo ba, si Dian ay asawa ng ating isa sa jamaah natin na si Abdullah Gutierrez. Sila ay may isang anak na at alhamdulillah, lagi naman bukang bibig ng ating kapatid na si Brother Abdullah na ang kanyang asawa ay, of course, sino ba naman ang pamilya na ikaw bilang isang padre di pamilya naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na alam mo, na panatag ka na ang relihiyon na iyong ginanibag ay totoo, no? Of course, gusto mo rin naman ito na ibahagi sa iyong pamilya, sa iyong asawa, unang-una, sa anak mo, no? At sumunod doon sa pinakamalapit na kamag-anak sa iyo, no? At doon ay magsisimula ang paglaganap ng pananampalatayang Islam, no? So, si Dian ay siguro na meron na silang 5 taon na magkasama, 3 taon na magkasama, pero marami nang nagdawa, no? Kay Sister Dian. Andiyan na siyempre, of course, yung una-una, yung biyanan niya, no? Si Mansur, na kung saan siya ang chairman ng CGCN. Ang kanyang asawa, of course, no? Ang kanyang biyanan na babae, na si Sister Jamila, no? Ay talaga namang puspusan ng kanilang pagdadawa sa kanilang pamilya. At talaga naman hindi natin masabi kung kailan o saan yayakap ang isang tao sa pananampalatayang Islam, sapagkat itong bagay na ito ay si Allah lamang na nakakaalam. So, hindi na siguro para natin ipaliwanag, no, ang Islam kay Dian, sapagkat siguro sa araw-araw niyang pamumuhay, lagi na niya nakikita ang Islam sa kanyang asawa. Ang paalala mula sa kanyang biyanan na lalaki, paalala mula sa kanyang biyanan na babae, no, na ang Islam ay maganda, ang tunay na relihiyon, si Allah ang nag-iisa. Mag-ingat tayo sa mga bagay na kung saan hindi naman kabilang sa mga kautusan ng mga propeta. So, lagi niyang narinig ang mga bagay na ito, no? Ngayon, ang gagawin niya ay yayakapin niya na ang pananampalatayang Islam. Ang Islam, inuulit ko Dian, ang pagyakap sa pananampalatayang Islam ay may 2 bagay: acceptance and rejectance, no? Ang pagtanggap at pagtakwil. Unang-una, tatanggapin mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos, no? Diyan. Pangalawa, at tatanggapin mo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at huling propeta. Yun ang sikreto ng shahada. Yun ang mga bagay na kailangan banggitin ng isang tao para matawag itong opisyal na shahada, no? Na pagyakap sa pananampalatayang Islam. At yung sinasabi kong rejectance, lalayuan mo ang mga Diyos-Diyosan. Yung mga kinilala mong Diyos, noon nung ikaw ay nasa kamangmangan, tatakbin mo lahat yon, no? O halimbawa, okay, naniniwala ako, brother, naniniwala ako kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero meron ka pa pala dyan sa mga bulsa mo na santo, na maliliit dyan, na amulet or mga isang bagay na kung saan doon mo inaasa ang swerte o ang kaligtasan mo o pampalayo ng sakit, no? Na lahat ng itong mga ito ay itatakwil na, no? Ito ang tinatawag na shahada, acceptance and rejectance. Tinanggap mo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos at lalayuan mo ang mga Diyos-Diyosan, no? So,
Inshallah, alhamdulillah, ngayon diyan ay tatanggapin ko ang pananampalatayang Islam. At kabilang dito ang pagyakap sa responsibilidad bilang isang Muslima. Kabilang na dito ang proteksyonan mo ang iyong mga aura, ang mga masiselang bahagi, ang pagsusuot ng mga kung saan humuhubog ang katawan ng isang kababaihan sa kanyang damit. No? Sapagkat poproteksyonan mo ang iyong sarili para sa mga fitna o yung mga hindi ka nais-nais sa paligid. No? At kabilang dito ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam, sapagkat andito ang sikreto kung paano isang maging matatag ang isang Muslim. Kailangan patuloy siya sa pag-aaral. No? So inshallah, sister, ang gagawin natin, no, ito hindi na bago sa iyo, sa iyong paningin, no, na kung saan ang isang tao ay yayakap sa pananampalatayang Islam. Hindi ko na para ipaliwanag sa iyo na ang Islam ay walang lubugan sa tubig, walang sampalan, walang isang linggong seminar, o walang pirmahan na sangkatutak, no? Ang pagyakap sa pananampalatayang Islam ay ang pagsaksi o pagsumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, no? So inshallah, babanggitin natin sa wikang Arabic at itatranslate natin sa ating wikang Tagalog, inshallah. At pakihawak ang mikropono, sister. Kanan, at itaas ang iyong kanang kamay. At sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta. At ako'y sumasaksi na si Jesus, anak ni Maryam, ay propeta at tao. Takbir! 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 Welcome, sister. At